Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelji Padulina. Kumusta na kayo guys? Isang mapagpalang araw, tanghali, gabi, or anong oras man ito sa inyo dumaan or anong oras man ito inyo napapanood. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at sana ay nakakaraos tayo sa pang-araw-araw no, na suliranin sa buhay at hirap. Pero tayo pa rin ay nagsisikap kahit na ganun pa man ang ating mga estado sa ngayon. Umaasa tayo na balang araw ay makakaahon kahit na tayo ay service crew lang, no? At kahit na tayo ay isang ordinaryong manggagawa lang na hindi katulad ng iba na umaasa lang sa nakaw, katulad ng problema ng ating Pilipinas ngayon, mga flood control. So, huwag tayo makisali doon, no? At bahala na ang Diyos na sumuway sa kanila sa mga kalang ginagawa. So, yun, sa video na ito ay meron tayong pag-uusapan tungkol sa nagtatanong sa atin, no? Pero bago ang lahat ng yan, ay nais ko munang i-shoutout yung mga solid supporters natin. Jerome Padulina, ayan, shoutout po sa inyo. Ana Ros de Luna, ayan, thank you po sa walang sawang panonood. At kay Ate JB, ayan. Maraming salamat po sa walang sawang panonood at pagsuporta sa akin. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay nagtuturo po pala ako ng mga tips and idea about sa pag-apply sa service crew, no? At ilalagay ko po dito sa screen yung ating mga old videos, baka sakali po makatulong sa inyo at ito ay inyong panoorin kung kayo po ay interesado. So yun, huwag natin ito patagalin at umpisahan natin yung katanungan ng isang viewers natin, no? Sabi niya, hello po, tanong ko lang po, pwede po ba magsinungaling sa agency? Estudyante at preferable full-time po kasi nakalagay sa requirements nila. Pero 24 hours po yung Jollibee. Just in case po, pwede po ba magsinungaling para lang makapasok sa trabaho? So, ito yung kanyang problema, no? Gustong-gusto niyang makapasok sa trabaho, pero kailangan niya pang magsinungaling kasi estudyante siya. Baka siguro iniisip niya na baka hindi siya tanggapin. Kasi kapag estudyante ka, hindi ka makakapag full-time sa trabaho. So, ang ma-advise ko sa'yo, ay huwag kang magsinungaling kasi kapag ikaw ay nagsinungaling na kaya mong gampanan yung trabaho na ibibigay, eh baka yung pag-aaral mo ay maapektuhan. Ikaw rin yung kawawa dyan. Ayan. Kasi baka mamaya niyan, ilagay ka sa pang-umaga, 8 hours. Example, ilagay ka sa schedule na 7 to 5, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, tapos may pasok ka pala sa ganyang oras, eh paano ka makakapasok sa eskwelahan or paano mo magagambanan yung pagiging estudyante kung ikaw ay mayroong schedule sa work. Eh, sinabi mo sa resume mo, sinabi mo sa pinlapan mong form na ikaw ay willing sa full-time, pero hindi mo naman magampanan. So, magiging mahirap ang sitwasyon mo dyan. Kaya, para sa akin, maging honest ka sa naging interview sa iyo, kung yan ay manager man o HR, or kung ikaw man ay nag-apply online. Kasi mahirap na kapag nasa sitwasyon ka na naandun na talaga. Natanggap ka sa trabaho, tapos aatras ka pala dahil nga sa nahihirapan ka. Pero alam mo, ako ay saludo sa lahat ng mga working student na nagsisikap na itaguyod yung kanilang pag-aaral, hindi umaasa sa kanilang mga magulang. Sila yung nagsisikap. Yung mga ganyang tao ay malayo ang marating pagdating ng araw. Pag natapos nyo ang inyong pag-aaral, pwede kayong maging manager or pwede kayong dalhin ng inyong pinag-aralan sa mas deserve ninyong trabaho. So nakakabilib lang talaga na mayroon pang mga kabataan na handang magtrabaho para lang may taguyod yung kanilang pag-aaral, no? Nakaka-proud po yung ganyan. So, yun lang ang papayo ko sa'yo. Maging tapat ka sa iyong pipilapan, sa mag-interview sa iyo para hindi ka mahirapan pagdating ng araw kapag nandyan na yung trabaho na binigay sa iyo. Kasi sa totoo lang po, mahirap po ang isang working student. Kasi po ang working student is pwede kang pumasok ng umaga, kung ilang oras man ng yung pag-aaral, kung 4 hours man yan or 8 hours na nasa school ka, tapos pagkatapos mo nun, magpe-prepare ka pa para pumasok. So, mangyayari niyan, panggabi ka sa trabaho, so halos wala kang tulog. Kaya napakahirap din po maging working student.
Pero bilib po ako sa mga working student na sinisikap nila hanggang sa sila'y makatapos. So yun lang naman ang aking maibabahagi sa ngayon dahil humingi ka ng advice at naibigay ko naman siguro sa iyo na huwag kang magsinungaling dahil mahirap na kapag nandun ka na sa sitwasyon. Baka lahat ng iyong lahat ng iyong ginastos is mapunta lang sa wala. Kasi kapag ikaw po ay natanggap sa trabaho, ikaw po ay mag-requirement, so gagastos ka dyan, imbis na pang matrikula mo, bibili ka ng mga uniform, mga sapatos, ayan. Baka bigyan ka ng schedule na taliwas sa iyong pasok, so mas maganda yung honest ka. Kasi kapag ikaw ay honest, bibigyan ka naman po nila ng schedule. Ayan, bibigyan ka po nila ng schedule para sa school at para sa trabaho mo, kaya wag ka pong mag-alala. So yun, sana nakatulong ang video na ito at maraming pong salamat sa inyong panonood. God bless sa inyong lahat.